Hello mga kaibigan. Ito ay usaping legal tungkol sa mga treasure. Kasi madami ako nakikita sa mga posts sa Facebook, sa mga reels, na sinasabi kapag ka nakatagpo ka ng treasure, kailangan mo isuko sa Pilipinas at hindi sa'yo yun. Yun yung perception na gusto ko lang sanang i-address ngayon. Kasi ganito yun. Kapag ka sinabi nating treasure, treasure is understood to be any hidden, unknown deposits of money, jewelry, pwedeng precious object which the lawful owner does not appear. So ano ba ang sinasabi ng ating batas tungkol sa mga hidden treasure? Ganito po ang sinasabi ng ating batas under Article 438 ng ating Civil Code of the Philippines, na kapag ikaw ay nakatagpo ng treasure o kayamanan sa sarili mong lupa, pag-aari mo ang lupa, yun po ay sayo na. Pag-aari mo yan. Ngayon, kung ikaw naman ay nakatagpo ng treasure sa lupa ng kapitbahay mo, hindi ka naman pinahintulutan na maghanap ng treasure, natagpuan mo lang, wala kang parte sa hidden treasure na yon. Yun ay pag-aari ng may-ari ng property or ng lupa kung saan nahanap yung treasure. Paano kung pinayagan ka naman ng may-ari ng lote na maghanap ng treasure dahil nga nabalitaan mo may hidden treasure sa property niya at tamad siya maghanap ng treasure? Ano naman ang magiging hatian? Ayon naman sa batas, allowed ka or pinapayagan kang magkaroon ng kalahati ng treasure na nakita mo or nahanap mo sa kanyang property kung ikaw ay pinahintulutan. So again, kung ito ay pag-aari mo, sa iyo yung treasure 100%. Kung ikaw ay pinayagan ng may-ari na maghanap ng treasure, kalahati nun ay pwedeng mapasayo. Pero kung ikaw ay hindi pinayagan, ikaw ay isang estranghero na nahanap mo lang, wala ka pong hati doon sa hidden treasure. Kailan mapupunta ang treasure sa Pilipinas? Ito ang sinasabi ng batas. Babasahin ko. Ito ay paragraph 3 ng Article 438. If the things found be of interest to science or the arts, the state may acquire them at their just price, which shall be divided in conformity with the rule stated. Napakalinaw. Ibig sabihin, kung ikaw ay nakatagpo ng treasure or kayamanan sa iyong property at ito ay kailangan para sa pag-aaral ng culture, science, art, or history of the Philippines, kailangan po itong or dapat itong ma-acquire or makuha ng Estado o ng Pilipinas, pero babayaran kanila for the just price. Hindi po libre. Nasa sayo na ngayon yan kung ibibigay mo ito sa National Museum for display or ibibigay mo ito sa pamahalaan ng walang bayad. Pero ang sinasabi ng batas, kapag ka ito ay natagpuan mo sa iyong property, sayo yon 100%. Kung ito ay sa pag-aari ng ibang tao at pinayagan ka 50%, pero kung ikaw ay estranghero, wala kang hati. Pero kung ang nakita mo ay hindi naman gold bar, hindi naman ito mga jewelries, ito ay isang artifacts na magpo-prove ng Philippine history. It is related to science, arts, anything that is for study purposes. Yan po ay dapat ma-acquire ng state or maaari natin ibigay sa estado sa karampatang bayad or sa tamang bayad. Hindi po libre, hindi po ito i-embargohin or kukunin ng Pilipinas ng walang bayad. Yan po ang sinasabi ng ating batas. Sa nawa po ay may natutunan tayo sa paliwanag na ito. At kung nagustuhan po ninyo, maaari pong paki-follow ang aking Facebook page at paki-subscribe ang aking YouTube channel. Maraming salamat po.